Hello guys! Hello Leo! Welcome dito sa aking channel, Palaran 888 Leo. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Leo. Ito ay general reading, monthly reading for January 2025. Sisilipin lang natin kung ano yung message na para sa'yo. Okay? So, first card mo dito Leo is Home, Vesta. Dito sinasabi na your household situation is improving, either through a move or healthy change in the occupants. So, ibig sabihin, nakafocus yung buwan na to para sa tahanan mo. So, siguro yung 2024 sa'yo is hindi masyadong maganda, masyadong maingay, magulo, masyadong hindi maganda yung usaping tahanan or home or family life. Dito, sinasabi na may improvement. Okay? Mag-i-improve. Magkakaroon ng improvement. Pwedeng lilipat kayo ng bahay this month or pwedeng nagpaplano kayo this month na mag-move. So, for the next few months, yung movement nyo or may mga healthy relationship, parang may reconciliation, mayroong apology na tatanggapin. Maraming healthy changes or transformation na mangyayari sa mga tao sa paligid mo. Okay? Okay, Leo. First card natin is Hangman na reverse. Ang ganda nito kasi marami kang hindi itinuloy na plano for 2024. Like for example, yung pagta-travel, paglilipat ng bahay, yung pag-change ng career, or pwedeng kung ano man tong hindi mo ginawa sa 2024 na pinaplano mo, posibleng ituloy mo na to. Okay? So, yung energy mo this month is itutuloy mo lahat ng hindi natuloy. Gagawin mo lahat ng mga bagay-bagay na pinaplano mo. Okay? No more procrastination. Nakapag-decision ka na talaga. Okay, so Ten of Cups. Wow, celebratory. So, yun. Same energy dito sa home. So, sinasabi na may improvement sa family, maraming celebration, maraming rason para mag-celebrate. Pwedeng ikaw ay lilipat sa isang napakagandang bahay, pwedeng lilipat ka with your family sa isang stable, secured na country, or nakikita ko siya dito yung healthy relationship. Okay? Next naman is Ten of Swords. So, sa ganun din, 10-10. So, sinasabi sa'yo dito, Leo, na may reconciliation, mayroong improvement sa relationship. Maraming aayusin, maraming maayos, maraming makukompleto, maraming ma-achieve, maraming ma-accomplish. Okay? May mga pain and heartaches ka na posibleng magdedesisyon ka na aalisin mo nila. Okay? Next is King of Swords. King of Swords. At ang King of Swords is, nakikita ko sa'yo dito yung eagerness, yung straightforward na emotion. Yung parang decidido ka, decided ka, or nakapag-desisyon ka na gagawin mo to sa ayaw at sa gusto ng mga tao sa paligid mo. So, nakikita ko na you're moving out from negative situation kasi papunta ka na doon sa mas happy, mas stable na sitwasyon. Okay? Itong King of Swords is straightforward yung mindset ng taong ito. Parang wala siyang pakialam kung anong mangyari, basta ang gusto niya makaalis na dyan. So, Temperance. Temperance sinasabi na kailangan mong magkaroon ng pasensya this month. Kasi yung unang buwan pa lang So, parang sinasabi sa'yo, huwag mong i-pressure yung sarili mo kasi baka magmadali ka Baka isipin mo, ay, kailangan ko makuha agad. Hindi. So, dahan-dahan lang. First month pa lang to ng 2025. So, huwag mong masyadong i-pressure yung sarili mo. Maghintay, magpasensya. Yun ang kailangan mo. Seven of Swords yun. Mag-iingat ka kasi merong isang tao sa buhay mo, is either Gemini or is either Cancer. Mag-ingat ka sa isang Cancer. Pwedeng mag-asawa to, mag-boyfriend, girlfriend, magpapamilya sila, na sila ay hindi maganda sa yung energy. Sila yung mga taong sisirain nila yung peace of mind mo kasi ang taong ito is, every time na makita ka, makausap ka online, marami silang mga kwento na pwedeng mag-trigger sa emotion mo. Marami silang kwento na pwedeng makasakit ng damdamin mo na kailangan mong iwasan. Okay? Nine of Discs.
makakatanggap ka ng financial success. But be careful, since katabi niya yung 7 of Swords, pwede kang maloko, mascam, manakawan. So, yun lang yung ingatan mo. Lalo na sa mga Gemini. Okay, next is King of Cups. Nakikita ko sir dito dahil sa perang ito na mamamanifest mo or mahahawakan mo. Kasi malaki siya eh. Lump sum of money or pwedeng financial success talaga siya. Magiging financially happy, peaceful ka sa buwan ng January. And nandito yung King and Queen ng Swords. So nakikita ko na tuloy-tuloy yung tagumpay mo or talagang diretso na. Diretso. Parang for example, for few years hindi maganda yung direction ng financial and emotional mo, paliko-liko, pabako-bako, parang ganun. But this year, starting this January, nakikita natin na siguradong-sigurado ka na. Okay? So, the Empress, maraming magsisimula. Simulan mo siguro sa sarili mo. Nakikita natin yung healthy habits, healthy lifestyle. May mga Leo na magsisimulang alagaan ang kanilang sarili, ang kanilang mental, emotional. May mga anak, may kakaroon ng asawa, may mabubuntis, may magkakaroon ng relasyon, may magta-travel, may lilipat ng bahay. So, maraming magbabago dito. Transformation. Okay? And for Wands, so it's confirmation guys. Pwedeng may kakasal, may mag-celebrate ng wedding anniversaries. Maraming okasyon na isa-celebrate ang buong pamilyang ito. Merong stability and balance sa loob ng family. And may house blessing, housewarming, merong binyag, merong kasal. Nakikita ka natin na stability and balance yung pinaproject ng energy na yun. Yun. So yun, emotionally, financially, ang ganda dito. Lalo yung mga babaeng Leo, may posibleng ikakasal sa inyo or mag-offer ng kasal. So kung ikaw ay single, na nakapag-desisyon ka na makipagrelasyon online, nakikita ko sir dito na lalo yung babae, isang lalaki na nasa ibang bansa or pwedeng nasa malayong lugar, ang mag-offer sa'yo ng kasal, mag-offer sa'yo ng pamilya, mag-offer sa'yo ng bahay, mag-offer sa'yo ng new beginnings. Okay? Okay, to this, nakikita ko na this month, mababalansin mo lahat ng imbalances sa pera. So, eto na yung buwan para magawa mo lahat ng mga gusto mong gawin, lalo na sa usaping pera. May death card dito, so it's confirmation na mayroong pagbabago, transformation na magkaganap. So, ito ay doon sa mga Leo halimbawa na for 2024 nasa 8 of Swords ka. Di ba yung parang restricted ka, di ba? Imprisoned, restricted. Ano pa ba? Stagnant. Ang dami mong plano pero hindi mo magawa. But this year, sinasabi nga sa'yo dito ng Hangman na reverse na tapos na. It's ending. It's positive ending. New beginning. So sinasabi makakaalis ka na dito sa stagnation na to, dito sa restrictions na to, and then at the same time dito sa sitwasyon na to, makukuha mo na yung freedom. Okay? Thank you guys. Bye!